Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update nating ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Marlene Acorda. Sabi niya, alam mo Miss Durs, sabi nga ni Kim, lahat ng bagay na nangyari sa buhay ay may dahilan and magpasalamat na lang si Kim dahil despite sa nangyari sa kanya, di siya nawala ng pag-asa na lumaban sa buhay. Andiyan na yan. Nangyari na ang nangyari, kaya let's include Kim in our prayers also, Pao, kasi kahit di natin nakikita na andyan siya sa tabi ni Kim, ramdam natin ang kanyang presensya na di niya pinababayaan. Di mo rin masisisi si Kim sa nangyari kasi nagtiwala kay Lakam kasi kapatid nga niya. Sino ba namang mag-isip ng masama na magagawa sa kanyang ate? Alam natin na kahit nahirapan si Kim na gawin niya yan sa ate niya, kailangan niyang gawin kasi hindi lang naman para sa sarili niya ang iniisip, kundi may mga tao din na umaasa sa kanya, lalo na involved ang negosyo niya at iba pang bagay. Kaya saludo pa rin ako kay Kim at lalo ko siyang hinangaan dahil sa kanyang katatagan at hindi marunong magdala ng problema. Unlike sa iba na grabe makarant sa social media na para bang naghanap ng kakampi or magmakaawa. Si Kim iba, bungis-ngis pero grabe napaka-professional na bata. Basta padayon lang sa pagdasal Kim, alam ko naman na malakas ka ni. Maraming salamat po sa komento, Ginang Marlene Acorda. Tama po kayo sa inyong mga sinabi na ang lahat ng nangyayaring ito kay Chinita Princess may purpose. So ano kaya yung purpose na yan mga kakimpaw, no? Pero sa kabila po ng mga pagsubok na ito, mga kakimpaw, ay patuloy po na lumalaban si Chinita Princess. Kaya tama po, patuloy nating ipagdasal si Kim, ganoon din po si Paolo Abilino na patuloy silang bigyan ng kalakasan para harapin ang mga katulad nito na pagsubok. And yes, tama po kayo, mas lalo tayong humanga sa ginawa po ni Chinita Princess na kahit mahirap, ginawa niya pa rin po ang tama dahil yun po ang nararapat. Si Kim po kasi mga kakimpaw talagang may paninindigan, 'di ba? Ang galing niya pong magdala ng problema, ang galing niya pong mag-pretend na okay lang siya, pero deep inside at sa likod po ng camera, grabe mga kakimpaw, siguro iniiyak niya na lang yung mga problema na dumarating sa kanya. So maraming salamat po sa komento, Ginang Marlene Acorda. Please keep praying kay Kim, ganun din kay Paolo Abilino. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan etong trending na naman sa ating bansa. Walang iba kundi po ang Di Alibay. Top Philippine Charts trending for 28 dates straight. Grabe mga kakimpaw, no? Talagang ang lakas po ng Di Alibay at lagi pong pinag-uusapan sa mundo ng social media, lalo na po dito sa X. Grabing magpa-trend itong mga Kimpaw Nation, itong mga solid Kimpaw fans, 'di ba? Grabe yung suporta nila kay Kim and Paolo Abilino. And hopefully nga po ay may next project pa si Kim and Paolo Abilino by 2026, mga kakimpaw, no, alam naman natin na in demand itong tambalang Kimpaw. Samantalang kakapasok lamang na balita, mga kakimpaw, na balitaan nga natin na si Paolo Abilino po pala ay umattend ng Christmas party para po yan sa Wiltec. Nagbahagi nga po ang isang nakasama ni Paolo Abilino dito ng picture ni Paolo habang siya ay kumakanta. Sana mailabas nila yung video nito mga kakimpaw. No? At sa mga nagtatanong kung saan ito, meron nga po nag-comment dito sa ating vlog na ito daw ay sa Palayan City, Nueva Ecija. So medyo malayo-layo mga kakimpaw, no? Kung di ako nagkakamali, nasa 3 to 4 hours ang travel doon. Yun kung walang traffic pa ha. Depende pa yan mga kakimpaw. So medyo malayo-layo din. At marami nga nagtatanong kung kasama daw ba si Chinita Princess sa event na to. Nako, ewan ko lang mga kakimpaw ha. Siguro pinag-rest na lang muna or pinagpahinga na lang muna ni Paolo Abilino
si Chinita Princess kasi kung may stress din si Kim Chu sa mahabang biyahe, sa matinding traffic, naku mga kakimpaw, hindi po makakapagpahinga ang isipan ni Chinita Princess. Kaya mas mainam nga naman na magpahinga siya sa condo or somewhere kung saan siya makakapag-relax. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol nga dito sa write-ups po ng remate. Sabi nga dito, Kimpaw, pinakilig ang Thanksgiving party na tila daw baga, may pagtatapat ng ginawa si Paolo Avellino. Ano kaya yun? Sabi kasi dito, mukha yatang may something na talaga na namamagitan kina Paolo Avellino at Kim Chu. Ayaw pala nilang umamin or ayaw palang nilang umamin. Sa Thanksgiving party kasi para sa success ng kanilang serye, kumanta si Paolo, ang pinasikat na kanta ng Eraserheads na O Pare Ko ang kinanta niya. Sa isang bahagi ng kanta ay may pinalitan siya na lyrics. Instead na in love ako sa isang kolehiyala, ang sinabi niya ay in love ako sa Mala Estela. Ang Estela ay ang pangalan po ni Kim Chu sa kanilang serye na The Alibay. Kaya naman po kilig na naman si Chinita Princess nang marinig yon habang kinukunan niya si Paolo. Siyempre pa, mas kilig ang kanilang mga fanay. Ang Kim Paulandia, idinaan pa raw ni Paolo sa kanta ang pag-amin niya na in love siya kay Kim. Grabe naman yon mga kakimpaw, no? Ako kinilig din ako doon, ano? So, hindi naman kikiligin nun, di ba, mga kakimpaw? Ito po ay indirect na pag-amin ni Paolo Avellino, di ba, na in love siya sa Mala Estela na ang tinutukoy ay si Chinita Princess. Kasi bakit nga naman niya po yun babaguhin, di ba, mga kakimpaw? Yung lyrics noon, yung original kasi is kolehiyala. Pero pinalitan niya ng Mala Estela. Nako mga kakimpaw, for sure matutuwa na naman ang lahat dito. So tila daw nagtapat na si Paolo Avellino sa karamihan at ipinagsigawan yung namumuong relationship nila nitong si Chinita Princess. Nako, grabe din mga kakimpaw, no? Sa mga simpleng banat na to ni Paolo Avellino, sobrang ang daming napapasaya, di ba? Sobrang ang daming kinikilig. Tayo mga fans naman po ni Kim and Paolo Avellino, mga simple lang naman po yung mga kasiyahan natin, mga kakimpaw, di ba? Kung baga, parang kulang yung araw natin pag wala tayong pampagood vibes mula po kay Kim and Paolo Avellino. 'Di ba? Mga simple lang kasi yung mga ano natin mga gustong mangyari sa buhay. 'Di ba? And eto nga po, nagpapahiwatig na si Paolo Avellino ng mga kung anong meron sa kanila ni Kim and syempre ni Paolo Avellino. So sana wag nang indirect, no? Sana tuluyan ng mga kakimpaw, 'di ba? Yung talagang direkta talagang pag-amin mga kakimpaw, no? Wag na po yung mga indirect. So kayo ba mga kakimpaw, ano po ang masasabi ninyo dito sa indirect na pag-amin ni Paolo Avellino? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.